Yo, what's up mga kabutingting? Magandang araw sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan, andito pa rin tayo ngayon sa Palmera to mga kabutingting. At mayroon tayo ditong gagawin na electric pan. Yan, ito nakikita nyo. At bago ko ito umpisahan mga kabutingting, disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So yan mga kabutingting, ito yung gagawin nating electric pan ngayon. At yung isa hindi ko siguro magagawa yan dahil wala siyang stand at hindi alam kung nasaan yung kagamitan niyan. So ito lang yung gagawin ko, kinalas-kalas na. Kung nakita nyo ay putol na yung wire yan, pero yan mga kabutingting ay hindi ako ang nagputol, pinutol ng may-ari. So itatry ko na buuhin kung kaya ko pang mabuo yan. So umpisahan natin kaagad para mas mabilis. Ngayon ay tatanggalin lang natin itong lahat ng tornilyo para matanggal natin yung cover sa motor. At itong mga kabutingting medyo maganit, baka may problema ang bossing niyan. Sunod nating gawin ay tanggalin lang natin itong 4 na tornilyo sa motor. Yan, natanggal na natin yung 4 na tornilyo. Tumba na yung tripod ko mga kabutingting. Ngayon saka natin ito testerin. So kailangan lang muna natin itong balatan. Yan. Ngayon ihanda lang natin itong tester natin. So yan, sheet lang natin itong tester natin sa sana all. Kaso all yung nakalagay lang dito, ginagawa pa yung sana. Yan, sheet lang natin. Ngayon, kung hindi ako nagkakamali, ang common nito pag mga ganito ay kulay puti. Lakihan lang natin yung ano. Yan. Ito yung common, kulay puti. Ngayon tester lang natin. Mayroon siyang reading, mayroon din. So ito mga kabutingting, buo ang motor, pero gaya nga ng sinabi ko kanina ay maganit. Baka may problema nito ay yung bushing. So bago tayo magpalit ng bushing, dito muna tayo sa pagwa-wirings. Ulitin ko itong pagwa-wirings dahil hindi naman ako mahilig magdugtong. Tsaka yung kadugtong nito hindi ko rin alam kung nandito pa ba. Kasi wala akong nakikitang wire, oh. Yan, walang wire. So meron naman ako mga available dito na wire. Yan, ito yung gagamitin natin. Balatan lang natin ito. At ayan mga kabutingting ay may fuse pa. Ngayon balatan lang natin yung dulo. Yan. Ngayon ay putulin lang natin yung mga tali. At pag nagputol tayo ng tali, kailangan wala kayong maputol na patid dyan. Wala kayong maputol na patid. Wala kayong mapatid na tanso dyan. Dahil pag mayroon ay magkakaroon pa ng problema yung motor. Imbis na maayos, hindi na. So yan, madali lang naman ito. Linisan mo natin yung tali. Yan. So yan na. Ngayon tanggalin lang natin ito, yung mga ano niya. So yan na mga kabutingting. Ngayon dahil may fuse pa naman ito, hindi natin tatanggalin yung fuse. Tanggalin lang natin ito sa nakahinang. Ngayon kabit lang natin itong puti dito. Yan.
Ngayon sunod lang natin sa kulay dahil yung wire na ipapalit ko ganun din ang kulay. Tanggalin lang natin. Yan, ito yung kulay gray, ito yung una. Ang wirings kasi ng Hanabishi mga kabutingting ay ang number 1 nito ay kulay gray. Tapos gray pink dilaw ang mangyayari. Yan yung wirings niya. Yung number 2 nito yung kulay pink. Baka ibig sabihin kung sino yung pinakamataas, yun yung number 1 sa digital tester. Hindi ko pa kasi malalaman ko to ngayon kasagutan sa ano nito. Kasi hindi talaga ako mahilig din sa hindi ako mahilig sa gumagamit ng tester. Bumabase ako sa actual. So pag-aaralan ko pa tong tester na to. So yan, bali sinunod ko lang yung kulay mga kabutingting sa original, kung ano yung mga kulay na nakakabit kanina. So ngayon kailangan lang natin yan hinangin. Yan, kuwala ko ditong hinang. Yan, hinangin na natin. So yan na mga kabutingting, nahinang na natin. Ngayon balik na natin tong mga spaghetti nya o yung suklob dito sa pinaghinangan sa mga dugtong-dugtong. Teng, ano mo? Te, Explain mo nga kay Papa ba't di daw maayos yung isa? so ito yung may-ari, anak ng may-ari mga kabutingting. Pakaway-kaway naman dyan ma'am. Yan. So may kakausapin ko lang yung papa nila, si Kuya Mane. Post ko muna to mga kabutingting. So ayan, nakausap ko na yung may-ari. So balik tayo dito sa ginagawa ko. Sa ginagawa pala natin. Tama ba? Natin o tayo? Sa ginagawa ko na lang kasi ako lang naman gumagawa. Ayan, sukluban lang natin ito ng mga spaghetti. Hindi ko alam kung anong tawag talaga nito, pero ang tawag nila dito ay spaghetti. Kaya naiki-spaghetti na lang din ako mga kabutingting. Wow naman! So yan, nasa club na natin. So ngayon tatali lang natin ito mga kabutingting. At bago ko itatali yan, may ilalagay lang ako. So yan, ito yung sinabi kong itatali ko. Ito ay spaghetti rin, hinati ko lang sa gitna. So ngayon tatali na natin ito. Kung may cable tie kayo, cable tie ang ilalagay nyo. Kung wala naman, yung mas ang cable tie kasi mas madali ang trabaho. Yun nga lang pagka kung sa katagalan kasi ang cable tie napuputol. So wala na rin akong cable tie mga kabutingting. So ito yung gagamitin ko. Ito ay tali na kukuha ko lang din ito sa mga sirang washing machine. Yan, ito yung itatali ko ngayon. Ito ay matibay kaysa doon sa cable tie. Kasi yung cable tie habang tumatagal ay nagiging ganito. Ayan o, napuputol yan katagalan. So mas maganda pa rin ang taling yung tali nito. Yung ganitong tali. Yun nga lang, hindi talaga siya matagal siya gagawin kasi itatali mo pa nga. Kahit anong tali, pwede naman. Ayaw maputol Dito tayo. So ngayon mga kabutingting, tapos na tayo nagtali. Tapos na pala ako nagtali. So ngayon, titestirin natin ulit ito kung wala ba tayong napatid dyan. Yan. Balatan lang natin yung dulo. Ang problema lang talaga nito mga kabutingting ay tingin ko bushing. Ngayon tester na natin. Wala ba tayong napatid. Yan, ibig sabihin okay. Yan. Okay lahat. So wala tayong napatid. So bago natin i-assemble ay dito muna tayo sa problema sa bushing. So
baka nag-stack up dito. Yan, kung nakikita nyo yung ihi, hindi lang masyadong kita. Yan, kung nakikita nyo tong ihi, yan, napakalinis. So yan oh, hanggang dulo yan, walang napakalinis. So ibig sabihin yan ay okay pa ang bushing yan. Dito naman sa likod ay meron na siyang tama. Yan oh, kaso hindi nyo makikita ito dahil or hindi nyo to mararamdaman nyo lang to kung sa actual pag ganunin mo sa sa kuko nyo, mayroon siyang mga groove. So ibig sabihin may problema yung bushing sa likod. So try ko muna itong linisan or lihain kung kaya pa ba. At itong bushing muna, dito muna tayo sa bushing, papalitan natin ito dahil may tama ang bushing nito. Dahil kung pagbasihan mo yung ihi niya or shafting ay meron na siyang groove. So ibig sabihin posibleng may groove na rin yung bushing. So yun yung binabasihan ko. Hindi ko alam sa ibang technician, basta yun yung ito yung pamamaraan ko. Kung ano lang naman yung alam ko ay yun lang din yung isinishare ko sa inyo. So tanggalin lang natin yung bushing para mapalitan natin. So ito na yung bushing. At yung bushing nito ay hindi pa to kay Sir Renato dahil hindi ko pa nabuksan yung Ngayon babasahin lang natin itong foam. Yan. Sunod naman ay ito yung bushing na ilalagay natin. Pag mga ganitong lock medyo madali lang. Ang napakahirap na lock yung camel. So ito ay napakadali lang nito magkabit or magbalik nitong lock. So yan na, nabalik na natin. Ayusin lang natin sa gitna yung bushing. So yan. Ngayon naman try kong lihain kung kaya pa ba sa liha ito. Itong naitim na sa kuko ko, yun yung may groove. So lihain ko muna to at hindi ko na videohan. So yan mga kabutingting, nalinis ko na yung shafting nya. At ito yung sinabi ko sa inyong groove kanina. Ito ay hindi ko pa ito papalitan ng shafting dahil nilinis ko lang. Kailangan ang nagpapalit lang ako ng shafting mga kabutingting pag malalim na talaga. Pero ito kaya pa naman sa liha. Yan. Pag mga ganito ay hindi mo pa kailangan magpalit ng shafting. So yan ay okay na yan para sa akin. Nasa inyo kung magpapalit kayo ng shafting. Ako kasi hindi ako basta-basta nagpapalit ng shafting. So ngayon gagawin natin dyan ay lalangisan lang natin. Yung kabila nalangisan na rin naman natin yung foam nyan. So ito dahil bago yung nagpalit tayo ng bushing, magbabawas lang tayo ng spacer. Yan, ito lang ang gagamitin natin, yung manipis. Yan, kasi kaya tayo nagbabawas ng spacer mga kabutingting dahil ang bushing ng original at ang replacement ay magkaiba. So ngayon ay lagyan lang natin ng langis ito. Yan. So lagay na natin yung mga tornilyo. Ngayon naman kailangan natin tanggalin yung mga tornilyo para mahinang natin ito dito sa switch. So andito lang pala yung niya, ito yung cord niya pinutol din. At ito din yung kadugtong doon sa natin, pero ito ay wala nang silbi ito. So putulin na lang natin ito ay dahil nagpalit tayo ng wire. Akala ko kasi ay wala na yung wire, yun pala ay nandito. Ngayon pasok lang natin ito dito sa pagpagana natin dumi. Yan, pasok muna natin ito dito. Ngayon ay ito yung common, kulay puti.
Lagyan lang natin ito ng soldering lead, yung pinakadulo ng mga wire, para maihinang natin sa switch. Yan. Ang number 1 nito mga kabutingting ay kulay gray. Number 3 nito kulay dilaw. So yung dilaw unahin natin dito sa pinakataas. Ito yung number 3. Ito yung number 2 kulay pink. Ito naman yung number 1 kulay gray. Yan. So yan na. Ang problema nito mga kabutingting, pati yung plug pinutol rin ni Kuya Manny, yung may-ari. So magtanong tayo sa may-ari kung nasaan yung kaputol nito para malagyan natin ito ng plug. Ate! Halika muna ate. So yan mga kabutingting, nag-ano na may plug ng nakikita. So ang gagawin natin ay symbol muna natin ito. Ito ang kailangan nating ilulusot dito sa butas. Yan nakaipit yung yung wire dito sa dalawang tornilyo na to. Pasok lang natin. Iyon lang ang mali mga kabutingting. Dapat dito pala ipasok ito. So push ko muna ito mga kabutingting. Ipasok ko lang ito dito dahil ang mangyayari ganyan, no, nakaipit yung wire. So ayan na mga kabutingting, nailagay ko na dito. Sumablay tao lang nagkakamali or nakakalimutan. So yan pa rin yung wirings nya. So ngayon pwede na natin itong itornilyo. Yan. So itornilyo ko lang. Sikot. Tumba pa yung tripod ko mga kabutingting. At yung pagtornilyo nito hindi ko na videohan. So yan na mga kabutingting, na-tornilyo ko na lahat. Sunod naman natin gawin ay lagay na natin yung tornilyo, kasi ito mga kabutingting ay screw type ang gamit. Yan, lagay lang natin yung tornilyo dito. Ngayon wag natin kalimutan yung washer na dalawa nito. Yan, itong washer na to. So ito, para dito talaga ito. Malaking bagay itong dalawang washer na to na makakapal, dahil para tumaas at yung nito hindi sasabit pag magsiswing. So yun yung purpose nitong dalawang washer. Ngayon tornilyo lang natin. So yan na mga kabutingting. Sunod natin gawin ay lalagyan ko muna ng plug dahil wala na itong plug. So yan mga kabutingting, nalagyan ko na ng plug at hindi ko na ipinakita sa inyo dahil napakadali naman ito magkabit at wala namang positive negative nito, kahit magkabaliktaran pwede. So ngayon try na natin. Yan, nakasaksak na. Ngayon switch na natin to sa number 1. Yan. At ito mga kabutingting ay napakabilis pa. Yan. So ibig sabihin ay okay pa ang kapasitor nito. So ngayon ito hindi ko na ipinakita yung paglagay ko nito. Ngayon balik na natin tong kapasitor dahil gaya nga na sinabi ko ay ito ay okay pa yung kapasitor. Ang naging problema lang nito ay yung bushing sa likod. At yung hindi ko na ipinalitan dahil kaya pa naman sa liha at hindi pa malalim. So ano ko na to mga kabutingting, asimbol. Siguro ang pag-asimbol ng lahat nito ay hindi ko na siguro ipakita. Yan, post ko muna ito mga kabutingting. Ikakabit ko lang tong mga accessories lahat. So yan na mga kabutingting, na-assemble ko na. Yan. At gaya nga ng sinabi ko ay hindi ko na ipinakita sa inyo dahil yung pag-assemble niya napakadali lang. So ngayon ay saksak ko lang dito yung plug. At ito yung pinakaayaw ko pag mga ganitong plug natutupi. Yan. Ayaw ko sa mga ganitong plug.
Kaya nahihirapan ako pag Yan, napasok din. Sige kuya, pindutin mo yung number 1. Number 1 pa lang yan kuya. Yan. Tanongin natin yung may-ari mga kabuting-ting kung mabilis pa ba or mabagal. Kuya, sa tingin mo? Mabilis pa. Mabilis pa ba? Mabilis pa. Yan. Yan ay original niya pang kapasitor yan mga kabuting-ting. Hindi ko pa napalitan yan. Yan. Sige kuya, number 2. Yan. Number 3. So yan. Okay na siguro yan mga kabuting-ting. Malakas ba? Ang problema lang talaga niyan mga kabuting-ting ay yung bushing. Yan ito. Nagbabibrate nga sa lakas oh. So okay na siguro yan. So yan mga kabuting-ting, okay na yung electric fan nila ni Kuya Manny. Ano nga pala pangalan nila kuya? Pangalan ko? Marvin nga pala. Marvin mga kabuting-ting, manugang ni Kuya Manny at saka ni Ate Era. Tama ba? Manugang ano? Yan kasi yung asawa niya anak ni Kuya Manes kaya naging manugang. So siguro mga kabuting-ting, dito ko natapusin yung video sa araw na ito. At kung nagustuhan mo itong video na ito, pwede bang hilingin ko yung pag-like, pa-share na rin, paki-share na rin kung maaari para makita ng iba. At higit sa lahat, kung bago ka dito sa aking munting channel, pwede bang hilingin ko yung pag-subscribe mo at pindutin mo na rin yung bell notification dyan para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iiwan sa inyo na ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabuting-ting. Nagkabulol-bulol na.